Bago po natin mapakinggan ating devotion dito sa gabing ito, ako yung nagpapasalamat din sa Panginoon, no? Na hindi naman masyadong malala. Kanina o kahapon ko pa naramdaman yung sakit ng batok, mapat ng ulo ko. Sabi ko, parang kung kailan malapit na yung ako yung magde-devotion sa Talipapa, parang lumalabas yung mga sakit ko lumalabas siya. Parang ginagawa bang way to para di ako mapagsalita sa sa devotion, no, sa Talipapa. At nasa 70 to 80% ready na ako. Konti na lang. Pagkasalansang na lang ng ano. Kasi matagal din akong hindi nagsalita, no, devotion sa harapan. Tapos doon agad sa event na yon, no. At maraming tao, parang gano'n na nandun yung tatlong pastors. Ang iniisip ko parang panel, no. Pag nag-ano ako ng thesis ko na nasalita ako kasi pag tumitingin ako sa mga pastor doon pa na sabi mo, alam na agad nila no. Magkaroon ka ng pagkakamaling alam agad nila, no. Kaya parang pag naiisip ko 'yon, parang nawawala ako sa yung tawag doon, confidence, sa confidence. Parang nawawala sa akin. Nagiging blanco, parang nandidilim yung paningin ko, parang baga alam ko na sabihin ko, biglang mapuputol, no. At salamat sa Panginoon dahil unti-unti na siyang matapos na. Nawa ay may deliver siya ng maayos. Yung hindi naman ganong umano yung bato ko. Hanggang ngayon, nararamdaman ko siya, pero hindi naman sobrang lalalang. Hindi naman kaya pa yung sakit. No? At naglagay na ako ng mga pinapahid, nalalagay na tinatapal-tapal dyan para mawala lang siya. Mula agabi hanggang kanina pagising, masay talaga. Hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon dahil hindi naman siya super lalapa, no? Na tipong hihiga mo na talaga. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y makakapakinig na ng ating mensahe o devotion sa gabing ito. Tawagin po ang Brother Ting. Puri ng Panginoon, maraming salamat sa mga testimony na ating pong natanggap. Umuulan na pala, hindi masyadong dinig dito sa loob. So sa ating pong pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon, ay ating pong buksan ng ating pong mga Biblia in Proverbs sa gabing ito, Panginoon, na kami ay nakarating dito na kahit tipon at kami po ay naapagpuri sa inyo at makakapag-aral ng inyong salita at may pagkakataon na makasama namin na kami po ay mananalangin sa inyo. Nawa, tulungan niyo po kami na makaunawa sa inyong mga mensahe, Panginoon. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayong magsipong lahat. Siguro po sa ating pong mensahe na ating pong pag-aaralan ngayon, siguro po ito po ay maikli lamang na ating pong pag-uusapan dahil meron lang tayong 2 punto na ating pong makikita sa ating pong verse na ating pong pag-aaralan. So sa konteksto ng ating pong verse ay kumbaga makikita natin ito'y nakasulat sa Proverbs, sabi naman natin sa Proverbs o sa Kawikaan. Ito ay pagtuturo ng mga praktikal na karunungan para sa ating pong buhay na tayo po ay namumuhay na may takot po sa ating pong Panginoon.
So sa ating pong talata or sa chapter na ating pong pinag-uusapan, ay dito ay pinapaalalahanan tayo ni King Solomon na ang ating pong mga salita ay may tunay na may epekto. So dapat maging maingat po tayo sa mga ating pong mga sinasabi. Ang ating pong mga sinasabi ay maaaring makasama sa ating pong kapwa o kaya naman ito'y makabuti sa ating pong kapwa. So ang dila ay sumasagisag sa panalita at ang kamatayan ay buhay naglalarawan ng dalawang kabaliktarang resulta: pagkawasak o pagpapalakas na gumula sa paraan ng ating pong pakikipag-usap. So sa ating pong verse na ating pong binasa ay meron tayong dalawang punto na ating pong makikita. So death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. So unang-una ating pong pag-usapan, our words can cause both harm and good. Nadidinig ba ako? Masyado kasing malakas yung lumakas na yung ulan. So, sana ay naintindihan naman yung aking pong mga sinasabi. Sa unang punto na ating pong pinag-uusapan is our words can cause both harm and good. Sa lahat ng ating pong mga sinasabi, alam naman natin na sa ating pong pananalita ay ito ay maaaring magtayo o mag-build up ng tao, mag-encourage ng tao, o kaya naman ito naman magbigay sa kanila ng discouragement or discomfort o kaya naman pagkawasak sa isang tao. Kaya napaka-importante na sinasabi nga dito sa verse, death and life are in the power of tongue. So, ibig sabihin, makapangyarihan lahat ng ating po mga sinasabi. Kaya nga ang payo ng mensahe ng ating pong Panginoon ay tayo po ay mag-ingat sa kung ano po ang ating pong sinasabi. Kapag tayo po ay nagsisinungaling, pumupuna, o nagsasalita ng mga masasakit na bagay, o kaya nakakasama tayo ng mga emosyon o nakakasama tayo ng spiritual na bagay. So, napaka-dangerous kapag ang ating pong mga sinasabi ay hindi nakakalugod sa Panginoon at ito'y nakakasama sa ating pong kapwa. Ngunit naman sa kabilang banda, kapag tayo po ay nagbibigay o nakapagsalita ng mga salita na nagbibigay ng encouragement o kaya nag-aaliw o nagsasabi ng katotohanan na may kabutihang loob, ito po ay nakakatulong sa pagpapalago o pagpapalakas ng iba. So, sana maging malinaw sa atin. Our words can cause both harm and good. Actually, binabawang ko lang yung point na iyon na sinasabi natin can cause both harm or good. Pero kung babasahin natin yung verse na ating pong binasa, napakalalim. Ang sinasabi po dito, death and life. So yung sa point na sinabi ko, mababaw lang para mas maunawaan natin. Both harm and good. Pero totoo yung sinasabi dun sa verse na ating pong nabasa, death and life are in the power of the tongue. So, halimbawa sa ating pong kapwa, minsan kapag tayo po ay nakapagsalita ng masakit at iyon ay dinamdam ng ating pong kapwa, pwede yon makaapekto sa kanyang buhay na para bang siya po ay mangliit, mawalan ng self-esteem sa kanyang buhay at kumbaga nawalan ng pag-asa sa buhay. Kung minsan gano'n na nangyayari sa maraming tao kapag sila po ay nakadinig ng mga masasakit na salita. So, kumbaga, bumaba ang kanilang pagtingin sa kanilang sarili. At nagiging dahilan na sila po ay hindi na umunlad at hindi na nag-grow sa kanilang, halimbawa, lalo na sa ating pong
kapwa Kristiyano. Yung ating pong pananampalataya ay kung minsan ay nakakaapekto kapag tayo po ay nakarinig ng masasakit na salita. Halimbawa, naapektuhan ang ating pong pananampalataya, naapektuhan po ang ating pong relasyon sa Panginoon, at naaapektuhan yung ating pong relasyon sa ating pong kapwa mananampalataya. Kaya napakadelikado kapag ang ating pong kapwa mananampalataya ay sila din ay nakaramdam o nakaridinig mga sakit na salita, maaari silang hindi na mag-church. Hindi na mag-church. Imbis na sila po ay mahikayat natin silang lumapit sa Panginoon, lalo silang lalayo sa ating pong Panginoon. At nagiging delikado din ang kanilang buhay. So napaka-dangerous kapag tayo po ay, kumbaga, hindi right ang ating pong mga sinasabi sa ating pong kapwa. Kaya sa ating pong buhay ay, kumbaga, isipin natin yung ating pong mga sinasabi. Ito po ba ay makakatulong sa iba? Kapag ako ba'y nagsalita, makakatulong ba ito sa iba? O ito ba ay makakasama sa iba? So, kaya napaka-importante sa ating pong buhay, mananampalataya, ay atin din pong ibahagi ang salita ng ating pong Panginoon. Dahil yung ang sinasabi, death and life, yung ating pong pagpipreach, pagbabahagi ng salita ng Panginoon, malaking bagay yon. Dahil once na tayo po ay nagsalita at ibahagi ang salita ng ating pong Panginoon, kumbaga ito'y nagbibigay ng buhay sa ibang tao. So napaka-importante na hindi tayo nagiging tahimik. Hindi tayo nagiging bantulod sa ating pong paglilingkod sa ating pong Panginoon. Kaya napaka-importante na tayo po'y nagsasalita, lalong-lalo na kapag tayo po'y nagbabahagi ng salita ng ating pong Panginoon. Dahil malalim binabanggit dito ng verse na ito. Death and life are in the power of the tongue. Once na tayo po ay nagbahagi ng salita ng Panginoon, ito po ay nagbibigay ng buhay. Pangalawang bagay, our words produce result that return to us. Our words produce result that return to us. Sabi nga po doon sa verse, those who love it will eat its fruit. Kung tatagalugin natin, ang mga umiibig dito ay iinumin ang bunga nito. So, alam natin, lahat ng ating pong mga sinasabi, mabuti man ito o masama, lahat yan ay merong resulta sa ating pong buhay. So, kung palagi tayong o bawat salita ng ating pong binibigkas ay meron pong epekto sa ating pong buhay, sa ating pong paligid, sa ating pong kapwa, kung sino man ang mga tao na sa paligid natin. Kung palagi tayo nagrereklamo o nagsasalita ng negatibo, nagdudulot tayo ng tensyon sa ating paligid. O nasisira yung ating pong relasyon sa ating pong kapwa. At lalong-lalo na sa ating pong relasyon, sa ating pong mahal sa buhay. Kahit ngayong ating pong tono ng pananalita, nakaka-apekto yan. Kahit sabihin natin, I love you. Pero yung tono ng iyong pananalita ay hindi tumutugma doon sa word na iyong sinasabi. So nakaka-apekto yan. Nagdudulot yan ng tensyon sa paligid natin. Ngunit kung tayo po ay nagsasalita ng kapayapaan, encouragement, at katotohanan, nakakabuo tayo ng tiwala at pagkakaunawaan. Yan. Isang bagay na napaka-importante na maging malinaw sa atin. Kaya nga, kapag tayo ay nawawala ng karunungan, kapag tayo po ay merong sasabihin sa atin, so siguro itong isang bagay na ating pong tatandaan.
Hilingin natin sa ating pong Panginoon ng karunungan upang magsalita sa tamang oras at sa tamang paraan. Ang mabuting komunikasyon ay hindi lamang tungkol sa pagsalita, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng tamang puso sa pagsasalita. So, importante yun kung minsan kasi, lahat ng mga sinasabi natin ay nagmumula talaga sa puso. Doon natin malalaman kung ano ang nilalaman ng ating pong puso kapag tayo po ay nagsalita. Kaya napaka-importante na mas ma-imitate natin yung imahe ng ating pong Panginoong Hesukristo kapag mas lalo tayong nakakonect sa ating pong Panginoon. Dahil the more tayong nakakonect sa salita ng ating pong Panginoon, kay Kristo, the more tayong lumalago, the more nababago ang ating pong puso, at the more nanigiging tama ang ating pong pananalita. So dito sa ating pong verse na ating pong pinag-aaralan, tayo pinapapaalalahanan na mga salita ay may kapangyarihan ng kamatayan at buhay. So, alam niyo po, minsan, nagiging baliktad na po yung mundo, nagiging baliktad na. Pero hindi naman natin sinasabi na tama ito. Kung minsan na kapag ikaw ay nagsasabi ng mga tama, o tama naman ang sinasabi mo, mabubuti naman yung sinasabi mo. Kaya nga lang, marami ang mga tao ang hindi rin nakikinig. Marami ang mga tao na nire-reject ka at hindi ka pinapansin. Meron nga nagsasabi, meron nabasa, the more you care, the more you push them away. So, the more na para bang nagbibigay ka naman ng tamang mga payo, pero the more silang nagiging matigas. So, nagiging baliktad na yung mundo, The more, yung imbes na yung mga sinasabi natin na ini-expect natin na mabibuild up sila, pero the more na tumataas ang kanilang pride. So, ngunit tandaan po natin, hindi ibig sabihin na masasayang ang lahat ng ating po mga sinasabi. Masasayang ang lahat ng ating po magiging payo. Na nasasayang ang lahat ng nagiging ating pong pangangaral. O nasasayang lahat ng mga katotohanan na ating pong binabanggit. Hindi ibig sabihin na nasasayang ito. Basta patuloy lang nating ipakita yung tamang intensyon bakit natin ito sinasabi sa ibang tao. So dahil yun po yung kalooban ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po yung sasabihin, ay patuloy tayong ipakita kung ano po yung character ng ating pong Panginoon. So from a communication perspective, people respond best when they feel truly heard and understood. So meron ako nabasa na libro na ang sabi po dito, when people feel truly heard and understood, their defenses soften and they stand ready to receive the ideas you offer. So ulitin ko po, when the people feel truly heard and understood, their defenses soften and they stand ready to receive the ideas you offer. So kahit sabihin natin na kung minsan hindi nila tatanggapin ang iyong mga sinasabi, basta the more mo sinasabi ito, darating ang araw na mauunawaan ng tao ang iyong mga sinasabi. Na nauunawaan nila na tama yung sinasabi dahil nauunawaan nila ang iyong sitwasyon. So ibig sabihin, bago natin asahan na makinig ang iba, kailangan munang matutong makinig tayo. Kapag nagsalita tayo ng may pag-unawa at sensibilidad, nagkakaroon ng lakas ang ating pong mga salita upang maabot ang ating pong puso. So, kaya napaka-importante pa din na ang ating pong mga sinasabi na mabuti at naayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, alam po natin hindi po yan masasayang, i-reject man tayo or hindi. Lahat yan ay hindi po masasayang.
dahil alam po natin na tama ang ating pong intensyon, tayo po ay merong care sa ating pong kapwa. So minsan ang pagmamahal sa pamamagitan ng salita ay maaring maigpit o meron pong hamon sa iba. Ang pagtuwid sa kayabangan ng isang tao o mahinahong pagtuturo ng tamang gawain ay maaaring hindi komportable. Ngunit kapag ginagawa ng may kababaang loob, pagmamahal at panalangin, nakakatulong ito sa kanilang pagkakilala o pagkilala at lago. Ang layunin ay pag-ayos at espiritual na paglago, hindi pananakit o kahihiyan o manipulasyon. Okay? So siguro minsan kasi ginagamit din ang mga masasakit na salita para i-beat up ang tao. Kasi ang sinasabi sa atin, ituro sa atin, dapat ang ating pong mga sinasabi ay mabuti para ma-beat up natin yung ating pong kapwa. Pero minsan kasi, marami mga taong ginagawa nila, binibuild up nila yung ibang tao sa pamamagitan ng masasakit na salita. So kung minsan tama iyon, lalo na kapag ang ating pong sinasabi ay katotohanan. Dapat natin sabihin ang katotohanan kahit masakit ito sa ibang tao. So kailangan natin banggitin at sabihin ang katotohanan. Pero meron kasi mga sitwasyon na ginagamit talaga ang mga masasakit na salita para i-build up ang tao but in the wrong way. Halimbawa, sa parenting. So meron isang tatay na gusto niyang umangat yung kanyang anak. Yung kumbaga nag-stand out siya sa halimbawa sa school, sa trabaho, nag-stand out siya. Kaya ang kanyang ginawa para matuto talaga ang kanyang anak ay kumbaga nagbanggit siya ng mga masasakit na salita sa kanyang anak. Halimbawa, nakita niya yung grades ng kanyang anak. Anak, ang baba ng grades mo. Bakit ganito? Mahina kang tao. Bakit hindi ka tumulad kay ganito, kay ganyan? So mag-aral ka, mahina kang tao. So mag-aral ka pa. So, ang nangyari sa anak ay nasaktan ng kanyang damdamin at tinamaan ng kanyang pride. So ang ginawa ng anak ay nag-aral talaga at natuto naman. Pero ang laging ginagawa ng kanyang tatay ay lagi siya nagbibigay ng discouragement sa kanyang anak para yung kanyang anak ay ma-encourage, ma-motivate. So, yun ang laging kanyang ginagawa hanggang siya po ay lumaki. So, nagtagumpay naman yung kanyang father. But ang nangyari, yung relasyon nila ay sira. Yung relasyon ng anak sa kanyang father ay sira dahil iniisip ng kanyang anak ay lagi na lang mali ang aking kong ginagawa. Puro na lang mali, wala na akong ginawang tama. Yun ang naging thinking ng kanyang anak. So, naging matagumpay naman yung kanyang father pero ang nangyari, sira ang kanyang relasyon sa kanyang anak. So, kung minsan ay hindi rin makakabuti ang mga ganung bagay. So, basta tayo po'y maging maingat sa ating po mga sinasabi na nagbi-beat up ng ibang tao. So, death and life are in the power of the tongue. Sa huling verse na gusto ko pong iiwan sa inyo na paalala sa atin sa Colossians chapter 4 verse 6. Let your speech always be gracious, seasoned with salt. So, isang bagay na nagpapaalala sa atin na kumbaga lahat ng ating pong sinasabi ay patuloy na kumbaga merong dignidad at may kagalang-galang at nagbi-build up ng maraming tao, ng ating pong kapwa. So, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong
mensahe na amin pong natanggap. Bagamat marami pong mga sitwasyon, Panginoon, na kung minsan ay hindi kami nagiging maingat sa amin pong mga sinasabi. Na kung minsan ang lahat ng mga akala namin nakakabuti sa iba, ang amin pong mga sinasabi, pero nasisira na pala. Kaya bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, kung ano po ang dapat naming banggitin at sabihin. Nawa, Panginoon, magkaroon kami ng karunungan na nagmumula sa inyo. Kaya marami pong salamat. Marami pong salamat na patuloy niyo kaming ginagabayan ng inyong salita. At nawa, Panginoon, kapag kami po'y lumago sa aming pong pananalita, nagiging matibay ang aming pong relationship sa aming pong kapwa at nagbibigay ng encouragement sa ibang tao. Kaya Lord, maraming pong salamat na kami po ay merong pamantayan na susundin. Nang sa ganoon, ang aming pong pamumuhay sa mundong ito ay hindi naghahantong sa pagkakawatak-watak. Purihin kayo, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan, tayo po'y tumayo na at tayo po'y mag-close na sa ating gawain sa gabing ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat sa namin narinig na devotion, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang bawat salita, bawat mensahe na aming napakinggan, Panginoon, ay aming ma-apply, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming mga sarili, Panginoon. Maging reminder po, Panginoon, ng aming pananalita. Sa iba ay lalo, Panginoon, ang mabibigat na salita ay nakakasama, Panginoon, sa aming kapwa, Panginoon. Nawa, Panginoon, mga salita na binigas badating, Panginoon, ay aming may sa buhay, Panginoon. Nawa, Panginoon, na aming personal panalangin ay parating namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At sa gabing ito, sa aming pag-uwi, ay dahil po namin ng iyong paggabay at pag-iingat, Panginoon, na makarating kami, Panginoon, ng ligtas sa aming kanyang tahanan at makapagpahinga, Panginoon, ng maayos. Na sa ganoon, Panginoon, kinabukasan, sa aming pananambahan, ay maging prepare, maging handa, Panginoon, ang bawat isa sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa Panginoon Jesus. Amen.